Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener, kabilang sina Giovanni Cantela from Cavite, ang Pamilya Agbayani, Judith Siman, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Tahimik ang gabi at sa malayo, may usok na dahan-dahang umaakyat sa gitna ng bundok. Isang kwento ng paglayo, ng katahimikan, at ng isang taong piniling manahimik. Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang payapang pahinga. Sa malayo, may usok na dahan-dahang umaakyat sa gitna ng bundok, at walang nakakaalam kung sino ang may gawa nito. Ngunit bago pa man ito napansin ng iba, may isang lalaking matagal nang pagod. Pagod sa ingay, pagod sa mga salita, pagod sa mga taong hindi marunong tumahimik. Siya si Mang Delphin, isang simpleng tao. May maliit na bahay sa kapatagan, may ilang tanim, at sapat na kabuhayan para sa araw-araw. Ngunit hindi sapat ang katahimikan. Sa umaga, maaga pa lang ay may nag-aaway na sa kanto. May nagbubulungan sa likod. May mga matang nakamasid. At mga bibig na hindi nauubusan ng kwento. Si Mang Delphin, tahimik masyado. May tinatago kaya iyan? Bakit mag-isa lang palagi? Kakaiba. At kahit wala siyang ginagawang masama, parang may kasalanan pa rin siyang hindi niya alam. Tahimik siyang nagtatanim. Tahimik siyang nagdidilig. Tahimik siyang kumakain. Ngunit ang paligid, hindi marunong manahimik. Minsan, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang bahay, dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang tingin. At doon, sa malayo, nakikita niya ang bundok. Tahimik. Mataas. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Parang may sinasabi. Kahit walang tunog. Doon, walang tsismis. Walang mata. Walang tanong. Doon, baka may katahimikan. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nawawala ang ingay sa gabi. Habang ang iba ay natutulog, naririnig pa rin niya ang mahihinang bulungan. Parang hindi siya makawala. Kahit gusto niyang huminga. Isang hapon, may narinig siyang usapan. Nakita mo ba si Mang Delphin kahapon? Parang may tinatago talaga yun. Baka may ginagawa sa gabi, kaya tahimik sa araw. Ha 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 ha. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumingon. Ngunit may gumalaw sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang pinipigilan. Hindi galit. Hindi lungkot. Kundi pagod. Malalim. At tahimik. Nang gabing iyon, iba ang pakiramdam, tahimik ang paligid. Ngunit sa loob niya, may malinaw na desisyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang ilang gamit. Nagimpake ng kaunti. Hindi marami. Hindi mabigat. Parang alam niyang hindi niya kailangan ng sobra. Huminto siya sa pintuan, tumingin sa loob ng kanyang bahay. Ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan, ngunit hindi kailanman naging tahimik. At pagkatapos, tumingin siya sa malayo, sa bundok, tahimik, nakatayo, naghihintay. Walang salita,
Pero malinaw ang paanyaya, isang hakbang, isang desisyon, at isang tahimik na paalam. Walang nakapansin, walang nakakita, at walang nakaalam na si Mang Delphin ay umalis na papunta sa bundok. At sa gabing iyon, unang beses, naramdaman niya ang katahimikan na matagal niyang hinahanap. Maaga pa lang, sinimulan na ni Mang Delphin ang paglalakad. Ang hangin ay malamig, ang lupa ay hindi pantay, at ang daan ay hindi malinaw. Ngunit ang kanyang isip ay mas malinaw kaysa dati. Isang hakbang, isa pa, paakyat. Habang papalayo siya sa kapatagan, unti-unti ring nawawala ang ingay, ang mga sigaw, ang mga bulungan, ang mga matang mapanghusga. Napapalitan ng hangin, ng tunog ng dahon, ng katahimikan. Ngunit hindi madali. May mga pagkakataon na siya ay napapagod, humihinto, umupo sa bato, pinapawi ang pawis, pinapakalma ang paghinga. Ngunit sa bawat paghinto, mas lalo niyang nararamdaman na tama ang kanyang direksyon. Habang siya ay umaakyat, napansin niya ang isang bahagi ng bundok. Hindi masyadong matarik. May patag na lupa. May malapit na maliit na batis. Tahimik. At parang hindi pa naaabot ng iba. Huminto siya. Tumingin sa paligid. Walang tao. Walang ingay. Tanging hangin. At ang sarili niyang paghinga. At sa sandaling iyon, alam niya, ito na. Ito ang lugar. Dito siya titigil. Dahan-dahan. Nagsimula siya, naghanap ng kahoy, nag-ipon ng mga sanga. Gumawa ng simpleng kubo, hindi perpekto, hindi maganda, ngunit sapat para masilungan, para makapagpahinga, para mabuhay. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nabuo ang kanyang bagong mundo. Nagtanim siya ng gulay, ng prutas, nag-alaga ng ilang hayop, manok, at isang maliit na kambing. Simple, ngunit totoo, walang nagmamasid, walang nag-uusisa, tanging siya at ang bundok. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nagpasya siyang magluto. Nagtipon siya ng kahoy, nagsindi ng apoy. Unti-unting lumaki ang apoy at mula rito, may usok na umangat. Paakyat, dahan-dahan, tahimik, sumasabay sa hangin, hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, ito ay simpleng bahagi lamang ng pagluluto. Ngunit sa malayo, sa kapatagan, may mga matang nakakita. Uy, may usok sa bundok. Sino kaya ang nandun? Ngunit si Mang Delphin, hindi niya alam na ang simpleng usok ay magiging simula ng isang kwento na aabot sa mga taong iniwan niya at sa mga taong makikilala pa niya. Pagdating ng gabi, tahimik ang bundok, mas tahimik kaysa sa kahit anong lugar na napuntahan niya. Humiga siya sa loob ng kanyang kubo. Walang ingay, walang bulong, tanging hangin, at ang mahinang tunog ng apoy na unti-unting namamatay. Ipinit niya ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon,
Walang gumugulo, walang sumisigaw, walang humuhusga. Tanging katahimikan, at sa katahimikang iyon, dahan-dahan nakangiti si Mang Delphin habang sa labas, ang huling bakas ng usok ay unti-unting nawawala sa malamig na hangin ng bundok sa kapatagan. Patuloy ang takbo ng buhay. May nagtitinda, may naglalakad, may nagkukwentuhan. At sa gitna ng karaniwang araw, may isang bagay na hindi karaniwan. Sa malayo, sa gitna ng bundok, may usok, manipis, dahan-dahan, paakyat. Uy, tingnan mo, may usok. Sigaw ng isang bata na patingin ng iba. Ha? Oo nga, sino kaya yan? May nakatira kaya doon? Ang iba, natawa. Ang iba, napaisip. Ngunit ang usok, patuloy lang sa pag-akyat. Parang walang pakialam kung may nakatingin. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala ang usok. Tuwing umaga, minsan, tuwing hapon, madalas. At tuwing napapansin ito, may bagong tanong, baka may bagong lipat, o baka may nagtatago. Hindi kaya delikado yan, ngunit walang sumagot dahil walang nakakaalam. Ang bundok, nananatiling tahimik, ngunit ang usok, unti-unting nagiging kwento sa mga bata. Ito ay misteryo sa mga matatanda. Ito ay usap-usapan at sa isang binata. Ito ay paanyaya. Siya si Raul, isang simpleng lalaki, palaging nakatambay, palaging may oras, at palaging may tanong. Dati, madalas siyang pumunta sa bahay ni Mang Delphin. Nakaupo, nakikinig, nakikipagkwentuhan. Tahimik si Mang Delphin, ngunit may lalim ang kanyang mga salita. At kahit minsan, hindi niya maintindihan ang lahat, ramdam niya na may kakaiba sa matandang iyon. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nawala. Walang paalam, walang bakas. At nasaan na kaya siya? Minsan na itanong ni Raul, ngunit walang sumagot. At ngayon, habang nakatingin siya sa bundok at sa usok na patuloy na umaakyat, may naramdaman siyang pamilyar. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang may koneksyon. Parang may kilala siya na kayang manirahan doon, tahimik, malayo, at walang pakialam sa ingay. Hindi kaya, pulong niya, tahimik ang hangin, ngunit ang isip niya, hindi mapakali. Sa mga sumunod na araw, madalas na siyang tumingin sa bundok, mas matagal, mas tahimik. Parang may hinihintay, isang sagot, isang palatandaan, isang kumpirmasyon, hanggang sa isang umaga, habang siya ay naglalakad sa gilid ng baryo. Napahinto siya dahil sa malayo, may isang lalaking dahan-dahang naglalakad. May dalang sako, nakayuko, at pamilyar ang kilos. Hindi niya agad nakita ang mukha, ngunit ang pakiramdam, hindi siya nagkamali. Sandali, sigaw niya. Huminto ang lalaki. Dahan-dahang lumingon, at sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik, ngunit malinaw. Siya nga, si Mang Delphin, at sa gitna ng lahat, ang usok sa bundok.
biglang nagkaroon ng kahulugan. Tahimik ang sandali, parang huminto ang hangin. Habang magkatapat, si Raul at si Mang Delphin, matagal, walang nagsalita. Hanggang sa unang ngumiti si Mang Delphin. Mahina, ngunit totoo. Ikaw pala. Raul, marahang sabi niya. Napangiti si Raul. Ngunit may halong pagtataka. Mang Delphin, kayo nga, saan po kayo nawala? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin siya sa paligid. Parang sinusukat ang ingay. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin kay Raul. Hindi ako nawala, sabi niya. Lumayo lang, sa ingay, tahimik, simple. Ngunit mabigat, napakamot si Raul. Napatingin sa bundok. Doon po ba kayo? Tanong niya. Hindi sumagot si Mang Delphin. Ngunit ang bahagyang ngiti ay sapat na. At sa sandaling iyon, nakumpirma ang hinala. Ang usok. May pinanggagalingan. At kilala niya ito. Mag-isa lang po kayo doon. Oo, sagot ni Mang Delphin. At tahimik. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi saya, hindi lungkot, kundi kapayapaan. Hindi po ba kayo naiinip? Tanong ni Raul. Bahagyang natawa si Mang Delphin. Mas nakakapagod ang ingay kaysa sa katahimikan. Napaisip si Raul. Hindi niya agad naintindihan, ngunit may tumama sa kanya. Isang simpleng katotohanan na hindi niya napapansin dati. Lumipas ang ilang sandali. Nagkwentuhan sila tungkol sa kapatagan, tungkol sa mga tao, tungkol sa mga bagay na hindi nagbago. At sa gitna ng kwentuhan, mas lalong napansin ni Raul. Iba na si Mang Delphin. Mas magaan, mas tahimik, mas buo. Parang natagpuan niya ang matagal na niyang hinahanap. Gusto mo bang makita? Biglang tanong ni Mang Delphin. Napatingin si Raul. Ang ano po? Ang katahimikan. Tahimik. Ngunit may lalim. Napangiti si Raul. May halong kaba. May halong pananabik. Paano po? Tumingin si Mang Delphin sa bundok. Pagkatapos, ibinalik ang tingin sa kanya. Umakyat ka. Marahan niyang sabi. Hanapin mo. Kung ano ang meron doon, hindi ito utos. Hindi rin pakiusap. Kundi paanyaya, tahimik, ngunit malinaw. Lumipas ang ilang segundo. Parang bumigat ang hangin. At sa loob ni Raul, may desisyong unti-unting nabubuo. Pupunta ako, sabi niya. Hindi malakas, ngunit sigurado. Ngumiti si Mang Delphin. Isang ngiti na parang matagal nang naghihintay. At doon, dagdag niya, hindi mo lang makikita ang bundok, kundi ang sarili mo. Tahimik, ngunit tumagos sa puso at isip. Pagkatapos ng sandaling iyon, naghiwalay sila. Si Mang Delphin bumalik sa bundok. Si Raul naiwan sa kapatagan. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Habang nakatingin siya sa malayo, sa bundok, at sa usok na muling umaakyat. Hindi na ito misteryo, kundi paanyaya. At sa kanyang dibdib,
may isang desisyon na malapit ng mangyari. Maagang maaga, bago pa sumikat ang araw, gumising si Raul. Tahimik ang baryo, wala pang ingay, wala pang sigawan. Ngunit sa loob niya, may kakaibang galaw, isang desisyon. Dahan-dahan siyang tumayo, nagbihis, at kumuha ng kaunting gamit. Hindi marami, hindi mabigat, parang hindi niya kailangan ng sobra. Lumabas siya ng bahay at sa unang pagkakataon, hindi siya tumambay, hindi siya tumingin sa kanto, hindi siya nakinig sa usapan. Diretso siyang tumingin sa bundok. Tahimik, mataas, nakatayo, at sa gitna nito, may manipis na usok. Parang naghihintay, huminga siya ng malalim, isang hakbang, at nagsimula siyang umakyat. Sa una, madali. Ang lupa ay pamilyar. Ang daan ay malinaw. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbabago. Mas matarik, mas madulas, mas tahimik. Ang hangin, mas malamig. Ang tunog, mas kaunti. At sa bawat hakbang, parang may iniiwan siya. Ang ingay, ang mga kwento, ang mga tao, napapalitan ng sarili niyang paghinga, ng tibok ng kanyang dibdib, ng katahimikan. May mga sandali na siya ay napapagod, humihinto, umupo sa bato, napatingin sa ibaba. Ang kapatagan, unti-unti nang lumiliit. At sa taas, ang bundok, parang mas lumalapit. Bakit ko nga ba ito ginagawa? Mahina niyang tanong sa sarili. Walang sumagot. Ngunit may naramdaman siya, isang paghila. Hindi takot, kundi pagnanais na makita kung ano ang meron sa itaas. Tumayo siya at nagpatuloy. Mas mabagal, ngunit mas sigurado. Hanggang sa narinig niya ang tunog, mahina, isang kalansing, isang tila galaw ng hayop. Napahinto siya. Tumingin sa paligid at sa di kalayuan, may nakita siyang maliit na kubo. Simple, gawa sa kahoy, ngunit matibay at maayos. Sa tabi nito, may tanim, may bakod, may mga hayop, tahimik, ngunit buhay. At mula sa gilid, may usok, dahan-dahang umaakyat. Dito na, bulong niya. At sa sandaling iyon, lumabas si Mang Delphin. Parang alam na may darating. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagtaka. Ngumiti lang. Ikaw na nga, sabi niya. Napangiti si Raul. Kahit pagod, dumating din. Lumapit siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang katahimikan. Hindi katahimikan na walang tunog, kundi katahimikan na walang bigat. Pinatuloy siya ni Mang Delphin. Inom ka muna. Umupo si Raul. Uminom. At habang nagpapahinga, napansin niya ang lahat. Maayos ang mga gamit. Malinis ang paligid. Simple, ngunit kumpleto. Parang hindi kayo nagkulang dito, sabi niya. Ngumiti si Mang Delphin. Hindi kailangan ng marami para maging sapat. Tahimik,
Ngunit may lalim. Maya-maya, nagluto si Mang Delphin. Nagtipo ng kahoy, nagsindi ng apoy, at muling may usok. Dahan-dahang umangat, tahimik. Habang kumakain sila, nagkwentuhan, hindi mabilis, hindi maingay, kundi dahan-dahan, tungkol sa buhay, sa pagod, sa katahimikan. Hindi pala lahat ng malayo ay malungkot, sabi ni Raul. Ngumiti si Mang Delphin. Hindi rin lahat ng malapit ay masaya. Napatahimik si Raul at sa loob niya may unti-unting nagbabago. Habang papalubog ang araw, umupo siya sa labas, nakatingin sa malayo, at sa sandaling iyon, may napansin siya, isang galaw, isang bagay na hindi niya inaasahan. Tahimik ang hapon habang ang araw unti-unting lumulubog. Nakaupo si Raul, nakatingin sa malayo, ngunit hindi sa kapatagan, kundi sa paligid, sa bundok. At doon, may nakita siya, isang matandang lalaki. Dahan-dahang umaakyat, pagod, nakayuko. Napakunot ang noo ni Raul. May tao, bulong niya. Hindi nagulat si Mang Delphin. Parang inaasahan. Tumayo siya. Lumapit sa daan. Halika. Pahinga ka. Malumanay niyang sabi. Nilapitan ng matanda. Hingal, pagod, at salamat. Mahina nitong sagot. Pinaupo siya. Binigyan ng tubig. Pagkatapos, pagkain. Tahimik. Walang tanong, walang usisa. Tanging pagtulong. Napatitig si Raul. Hindi siya makapaniwala. Kilalang kilala niyo po ba siya? Tanong niya. Umiling si Mang Delphin. Hindi. Tahimik. Ngunit malinaw. At bakit niyo po tinutulungan? Tumingin si Mang Delphin sa kanya. May ngiti. May lalim. Dahil nandito siya. Simple. Ngunit sapat. Napatingin si Raul sa usok. Napatuloy na umaakyat. At doon, may naalala siya. Ang mga araw na nakikita nila ang usok sa kapatagan, ang mga tanong, ang mga haka-haka. At ngayon, unti-unti, nabubuo ang sagot. Hindi lang po pala para sa inyo ang niluluto nyo. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Mang Delphin. Hindi lang para sa sarili ang buhay. Tahimik. Ngunit tumagos sa puso ni Raul. Sa mga sumunod na sandali, may isa pa, isang binata na naligaw, isang babae na naghahanap ng daan, at bawat isa tinulungan, pinakain, pinahinga. Walang tanong, walang kapalit. At sa bawat apoy, may usok. Paakyat, dahan-dahan, tahimik, parang sinasabi, may pagkain dito, may pahinga dito, may taong handang tumulong. Napayuko si Raul, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa realization. Matagal niyang inisip na tumakas si Mang Delphin, na iniwan ito ang mundo, ngunit ngayon naintindihan niya, hindi siya tumakas. Pinili lang niya kung saan siya magiging kapaki-pakinabang, tahimik, ngunit totoo.
Habang lumalalim ang gabi, nakaupo silang dalawa sa ilalim ng langit, tahimik. At ikaw, biglang sabi ni Mang Delphin, "Ano ang hahanapin mo?" Napatingin si Raul. Hindi siya agad nakasagot. Ngunit sa loob niya, may malinaw na sagot. Hindi salita, kundi pakiramdam. Paglipas ng ilang araw, nagpaalam si Raul, "Babalik ako," sabi niya. Ngumiti si Mang Delphin. "Hindi mo kailangang bumalik. Tahimik. Dalhin mo lang kung ano ang nakita mo dito." Bumaba si Raul. Dahan-dahan. Ngunit iba na. Mas tahimik. Mas malinaw. Pagdating sa kapatagan, pareho pa rin. May ingay. May usapan. May mga mata. Ngunit siya, hindi na pareho. Habang nakatingin siya sa bundok at sa usok. Hindi na ito misteryo. Hindi na ito tanong. Kundi paalala. Nasa gitna ng katahimikan, may taong piniling tumulong. Nang walang ingay. Nang walang kapalit. At sa malayo, ang usok. Patuloy na umaakyat. Tahimik. Ngunit may kahulugan. Na ngayon, alam na niya, tahimik ang gabi. At ang hangin ay mas malamig na ngayon. Ang kwento ay dahan-dahan nang nagtatapos. Ngunit ang pakiramdam ay nananatili. Isang paalala na hindi mo kailangang tumakas. Minsan, kailangan mo lang lumayo para mas marinig ang sarili mong katahimikan, tulad ni Mang Delphin. Nasa gitna ng bundok, nakahanap ng kapayapaan at sa simpleng usok, nakapagbigay ng tulong nang hindi kailangang magsalita. Habang ikaw ay nakahiga at unti-unting inaantok, isipin mo ang bundok. Tahimik, malamig, at payapa. Isipin mo ang usok. Dahan-dahan, umaakyat. Parang hininga, parang pahinga, parang ikaw na unti-unti nang bumibitaw sa pagod, sa ingay, sa mga iniisip. Hayaan mong lumalim ang iyong paghinga at hayaan mong ang iyong katawan ay magpahinga. Dahan-dahan, walang pagmamadali, walang kailangang gawin. Narito ka lang, tahimik at ligtas hanggang sa ikaw ay tuluyang makatulog. At sa iyong panaginip, baka makita mo rin ang isang bundok at ang usok na tahimik. Ngunit may kahulugan. Magandang gabi.